Sino problema niyo? Okay. Siguro unang-una yung pag-address or patanggap muna siguro na may learning crisis. May learning crisis dahil itong may pandemya pa rin pero ilang taon na wala nga talaga sa paaralan yung estudyante. At ang problema ng mga teachers, yung mga estudyante na nag-aral sa bahay, sagot ng module or kung ano-anong iba't ibang forms ng learning na in-achieve nila, hindi siya totally nagre-reflect kapag, di ba may partial implementation of the face-to-face. At na-experience ng mga sumali dun sa pilot run na yun, face-to-face, maraming bata na, imagine, nagka-pandemya, siguro grade 1 sila, tapos bumalik sila sa school, grade 4 na sila. Hindi marunong magsulat, magbasa, or mag-compute. May isang teacher, ang expression niya pa, "Ma'am, alam niyo ba may estudyante ako grade 4, zero visibility siya." Ano ibig sabihin? Hindi na nakabasa. Hindi na marunong humawak ng lapis o ballpen. Kasi yung hindi mo masasabi na lahat na nagmo-module sila yung gumagawa. Kasi hindi naman nasusupervise yun ng teacher sa bahay yung gagawin. At the same time, yung online na teaching, computer-based. Siyempre, or tablet, ganyan, cellphone, hindi ka nagsusulat totally doon. Or talagang magta-type ka lang kung ano man yung mga dapat gawin or isagot doon sa kung ano mga pinagagawa ng teacher. So, malaki yung learning crisis. May learning gap. Paano natin ngayon nakakabulin yun? Yung na-miss or na-lost natin na opportunity na natuto sana yung mga kabataan. Napaka-late na kasi natin nagbukas ng klase sa totoo lang at hindi nakaagapay ng mahusay yung ating education sector doon. Dahil na nasa kawalan ng suporta at plano ng gobyerno. So yun yung una. Kapag nagawa na natin siguro yun, makakapag-proceed na tayo ng mas maayos at makakapag-plan. Paano tayo mag-move forward pa? Alarming yung sinabi mo. Totoo. Medyo